Blessed morning mga kapatid. At thank you Lord Jesus for this day. At nandito ako sa inyong harapan mga kapatid upang magbahagi sa aking Bible verse and testimony. At dito tayo at dito ako kinausap ni Panginoong Jesus sa Matthew chapter 11 verse 28. So, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Yes, thank you Jesus. So, mga kapatid, napakabuti talaga ng ating Panginoong Hesus. Kahit pa anong mga pagsubok man ang ating haharapin, di na tayo pababayaan. Lagi siyang nandyan, basta't magtiwala lang tayo sa Kanya at magdasal, dahil kahit anong mang pagsubok ang ating darating sa buhay, hindi siya nawawala. Nandiyan siya palagi. Basta't we only spoke to God Jesus. Kausapin natin siya at lahat ng bigat na ating nararamdaman, ibigay natin sa Kanya. Dahil ganyan din ako. Kinausap ako ni Panginoong Hesus yung time na wala ako kasi yung time na yun, hindi ko alam kung anong nangyari. So, kasi hindi ko alam sa aking sarili na buntis pala ako. So, yung sarili ko talaga, yung sinisisi ko kung bakit naging pabaya ako nang dahil sa aking pagtatrabaho. So, yung time na yun, yung pagkatapos nung nangyari sa akin, sabi ng doktor, wala na talaga. February 2, 2025. February 2, 2025, yung nagpa-check up kami at nagpa-screening ultrasound. Sabi ng doktor, wala na. May nakita siyang sa result ko na red line. So, yung time na yun, parang wala. Blanco yung isip ko. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali ako. Pero sabi ko sa Panginoon Jesus, siya nang bahala sa akin. Dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, yung time na yun, halo-halo yung nasa isip ko. And then after that, sa emergency room, napakabuti talaga ni Panginoong Jesus. Yung sinabi pa lang sa akin ng doktor sa emergency room, yung binasa niya yung result ko. At sabi niya, hindi daw ako ng opera raspa. Pero hindi pinayagan ni Panginoong Jesus na mangyari sa amin yun. Kasi una sa lahat, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pangbayad sa pang-opera raspa. So, gumawa ang Panginoong Jesus ng way. Kaya sabi nga, God will make a way for there seems to be no way. So, thank you Jesus for everything, God. Yung time na yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero nagpapasalamat ako sa Panginoong Jesus. Hindi dahil hindi niya itinuloy yung pagbubuntis ko, hindi. Binigyan niya kami ng himala na wala kaming babayaran, kundi kasi yung mattress ko mga kapatid ay manipis lang siya. Sabi ng doktor, hindi daw pwede siyang opera raspa kasi baka magka-conflict. So, hindi na ako mabubuntis. So, sabi ng doktor, need na lang daw akong
mag-take medicine na lang daw ako. So, yun, napakaputi ni Panginoong Isus. Basta't magtiwala lang tayo sa ating Panginoong Isus, mga kapatid. Di na tayo pababayaan. Ang lahat ng kabigatan na ating nararamdaman, God will make a way. At bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Lahat ng yun, basta maniwala lang tayo sa Kanya, manalig tayo sa Kanya, dahil siya ang ating lakas sa mga panahon na tayo nahihirapan, at hindi na tayo pababayaan. Lagi siyang nandyan para tayo ay iligtas, dahil ating Panginoong Hesus ang ating lakas, ang ating comfort zone, at ang ating tagapagligtas. Thank you, Jesus, for everything, God. Thank you, God, Jesus. Yun lang, mga kapatid. Thank you. Jesus Christ loves us.